Hello guys, at ngayon ay dire-diretso na tayo, no? Ayan, at kung na-miss nyo yung first video, pwede nyo i-check sa may channel natin. Naka-upload naman, ano? And, typical, magkasunod ako nag-upload kasi pagka nagre-record, of course, magkasunod din. Ayan. Sa may second video natin, same list lang ng mga stocks na i-update. So, yung Globe ata trending siya pero of course di na natin sinama kasi kasama na yan sa may second video. So for now, let's start with SEC. So ano ba yung pwede natin makakita? Medyo yapulahan. Kung hindi mag-hold dyan, pwede tayong bumalik dito guys. 33 33.75 yung close niya eh. So we know that ano to, no? Matagal na to sideways guys since 2022. Right. Ayan siya. Tapos medyo naka-recover na slight. Then nag-break out. And right now, mukhang malalaglag pa ulit. Okay. Pagka chinek natin yung sa RSI, medyo di maganda itsura. Ayan, personally kasi ano to, resistance na to eh. So akala natin eh breakout na dito pero nalaglag oh. Walang momentum eh. Same here. So galing sa taas tapos parang magbe-bearish crossover pa. So medyo ano to, masamang pangitain for SEC. So sa ngayon, pwede siya malaglag sa may 33. Ayan, kasi yun naman yung pinakamalapit eh. No? 33. Dun guys. Ayan. Kasi andun din yung 200 day moving average. Malapit. Ayan no. 32.8. Okay, parang mahit no. So 33. Okay, malapit din yan sa may trend line natin. Let's see guys no. Ayan. Kasi still nasa loob pa rin naman to ng green box. So of course yung mga green box natin, support yan or resistance. And for this one, yung green box natin, support yan. Ito. So, support yan guys. No? So, as long as na mag-hold dyan, medyo safe. No? DMC. Check natin. Of course, alaglag na. So, ito na yung sinasabi natin before, no? Even na ma-hit yung ano na to guys, yung 12.8 na to, eh, nagkakaroon siya ng mga ano eh. Ayan, long candlestick. Bearish, no? Laglag, tapos napunta dun sa may trend line. Laglag, tapos napunta dun sa may trend line. Kaya ito guys, hindi natin naalisin. Yung case, or yung, kumbaga, opportunity na malaglag siya rito sa may trend line. So, pagka nagkataon yun, pwedeng ma-hit yung 10.7. Ayan, tapos sinasabi natin, no? Ayan. So, tingnan na natin kasi nasa support na siya. Ayun, no? Halos, no? 11.2. Yung closing is, ano ba yun? 11.3. Okay. Ayan, tapos crossover pa dito. Ayan. Bearish, no? Pero sa daily chart, so tingnan natin. Ayan, kasi baka magkaroon ng bounce play dito once na ma-hit yung 200 day moving average. Ayun no. So close eh, no, for DMC. So unless na lang kung talaga malaglag, boom. So diretso dito yan sa may trend line. Tapos, so mas malaki yung chance na talaga magbabounce pagka na-hit yung trend line, no? For DMC. Next natin, LTG. Check. Let's check, guys. Okay, so pulado rin. Namumula rin. Tapos crossover din dito. Bearish. Bearish for now. Okay. And yung support, of course, alam na natin yan, 9.9 ano for this one. LTG. Sideways matagal, of course.
So, hanggat walang breakout dito, baka matagalan pa tong patalbog-talbog lang na ganito, guys. So, di ba? Hanggang sa mag-breakout na siya. Totally, no? So, ngayon, medyo pa bebe pa. Yung 200 natin sa daily chart, malapit lang sa may next support 9.9. Okay? Kaya pwedeng mag-bounce dun Kaya for this one, LTG. So, para ma-hit yun, so at least ma-hit lang yung 9.85 siguro. Ayun, kasi mag-move naman to Yung 200 na yung tataas, no? Based sa kanyang trajectory. So, unless na lang kung biglang bumaluktot. Di ba? Ayan. So, tingnan natin. TEL, next po. Check. For TEL, lalaglag na. Doon sa may trend line, guys. Tapos, andun na rin sa may support. So, the question is, mag-hold ba or hindi? Ayan, no? So, yun yung big question for this one. For TEL. So, Thursday ngayon. Bukas, Friday. So, typical buhusan time. So, baka masundan pa to. Pwede malaglag dito yan sa 1,420. Sa bandang baba ng trend line, no? We don't know. Pero, possible yun, no? Sa, natin, sa daily chart, ayun, no? So, every time na talaga nagkakaroon ng bounce, guys, ewan ko lang dito. Ayan, so tingnan na lang natin bukas, no? So, dapat kasi, yan, kumbaga, kung talagang trend line yan, magbabounce because may confluence sa may horizontal support. Medyo strong. Kumbaga, solid. Kasi ibang trend line, wala namang walang confluence sa may horizontal support. So, ito, sa case for TL, meron. And tapos malapit lang din yung 200-day moving average dun sa may trend line. If ever man na malaglag to, pwedeng ma-hit yung 1,412 dun sa may 200-day moving average. Or maybe bigla mag-bounce. Okay, next week. If ever man na ganun po yung mangyayari, no? Kung hindi magba-bounce. Ayan. Next natin is ALI. Weekly chart tayo. So, support na rin siya, guys, 35 sarado. Next, stop. Okay, possible dito na yan, 33. 33.6, 65. Ayan, so basta nasa loob ng green box. Nag-war na tayo dito. Of course, before. Since, channel na makakonsider. Parang channel siya, no? Ayun, no? So, trend na to, bagsak. Bounce ulit dun. So, what's next? Okay, for this one. So, kung mag-hold dito yan, sa may next or sa next support, mas goods. Pero what if kung malaglag ulit dito? Medyo disaster ang mangyayari, no? Diba? Sa daily chart, silipin natin. Yes, over sold na siya. Okay. Ayan, tapos andun sa may support. Yes, pwede mag-bounce. Pero kung malalaglag pa ito ng isa, I think baka dito na mag-bounce. Dito. Hit to 33, tapos bounce sa 35. Ayan, no? Next. Ayan, kasi dito rin kasi, ayan, no? Yung natin, third support, andun yung yung 200 day. Kaya if ever man na malaglag, so
malaki yung chance na mag-bounce dito eh. Kung may hit yung 200 Globe. Last but not the least. Weekly. Boom. Laglag. So, sa crypto, nag-bounce eh. Nung mga nakaraang araw, nalaglag pero nag-bounce. Okay, kaya I think baka by November, since may election at once na manalo si Trump, mas magiging bullish ang market. Ayan. So, going back dito sa stock market. So, of course, support na to. 2260 na yan, tas sa loob na ng green box. Okay. So, nag-play out na yung divergence. Tas crossover pa dito. Ayan na guys, yung sinasabi natin. So, sa ngayon, I think yung next worst case na pwedeng mangyari dito, mag-retest sa 200. So, somewhere here, 2140 guys. Dito na yun. 2260 yung close eh. 2140 para may yung 200 dito, no? Medyo malalim yan personally. Nag-divergence, nag-play out na eh. Pero since nasa support naman, tingnan natin tapos oversold na rin kasi rito sa daily chart eh. Of course, pwede tayong mag-bounce dito sa area na to. Okay? Ayan. So, ito rin sinasabi natin kay Globe eh. Medyo, siya red flag. Ayan, naging red na nga yung chart. Okay? So, as of now, let's see first. Ayan, no? Then, typical naman natin itong in-update everyday. So, I think tapos na po tayo guys at maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.